po na kay buti ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Kaya po, bago po tayo dumako sa ating Thanksgiving, may papamigay po akong papel. Ito po yun. Tapos, dito po sa papel na to, susulatan po natin siya ng ating mga prayer requests. So, ina-encourage ko po para maging specific po tayo. Pero nasa sa inyo pa rin po kung susulatan nyo po siya ng pangalan nyo. Para lang po, for example ako, alam ko po kung sino po yung pagpe-pray ko. Ganun po. So, papasa ko po ito ngayon, tapos po mamaya po kukunin ko pag prayer time na po. Hiram na lang po tayong ballpen sa katabi natin. Thank you po. Ayan. Pamigay na lang po natin sa likod. If kulang po, meron pa po sa akin. At ngayon naman po, tayo po ay dumako sa ating Thanksgiving po. At pasalamatan po natin ng Panginoon sa isang linggong nagdaan sa buhay ng bawat isa. At ako na po ang mauna. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa, ito po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa provision niya sa akin araw-araw. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi last week po, nakatapos po kami ng defense. Tapos, blessing din po kasi po kagabi po tumawag din po yung prop po namin. At yung group po namin ay nakasama po sa magde-defense po uli sa Friday para po sa pagpipilian po ng best research po sa section po namin. At nagpapasalamat po ako kasi po yung group po namin, tahimik na po kami, ayaw na po namin mag-defense. Pero ayun po, nagpapasalamat po kami kay Lord kasi sa privilege na magkaroon pa ng chance para maging best researcher sa batch po namin. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi po, kompleto na po yung 8 kong grade at 2 lang po yung natanggap pong dos sa 8. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon at sure na po nag-graduate kasi nga po, natanggap ko na po lahat ng grade ko kahapon at na-check ko na din po sa portal ko. Kaya po nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga ganong pinaparanas niya po sa akin kahit na may mga hindi magandang pangyayari pero sa kabutihan po ng Panginoon ay nakakaranas pa rin po ako ng mabuti. Sa Diyos po ang papurit pasalamat. Hello. Magandang gabi po sa lahat. Ah, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kabila ng may mga pinagdaanan kaming pagsubok pero ang Diyos po ang nagbigay sa akin ng katatagan bilang pinakamatandang kapatid. Nung pong umpisa pa lang ay salamat sa inyong mga panalangin dahil yung kapatid po namin bunso ay nagkaroon ng sakit. Dahil ako nga po ay pinakamatanda, hindi naman po nila ako pinakaasahan. May binigyan na lang po nila ako ng pwede kong gawin dahil nga sa ako ay matanda na. So, yung aking kapatid po ay meron po siyang yung kidney po niya, 2 kidney. Komplikasyon po ng diabetes. Tapos po ay na-confine dahil mga senior na ang mga kapatid ko. Hindi rin sila pwedeng magbantay. Lahat ay may maintenance. So, ang hirap po maghanap ng makakatulong.
So salamat po sa Panginoon kasi isang estudyanteng lalaki, dahil lalaki po siya. May nakuha po yung kapatid kong lalaki. Siya po ang nagbantay habang nasa ospital. 5 araw po siya, 5 gabi. Tapos pinalabas na rin po siya. So salamat din sa Panginoon kasi yung doktor na ibinigay niya ay naging tapat. Kasi nung una namin dala, ang sabi ay idadialysis. Pero nung mapunta po siya doon sa doktor na yon, yun po ay tiyahin ng pamangking ko sa kapatid. Kasi yung asawa niya ay mayroon palang tiyahin doktor. So yun po ang tumingin. Na makita po niya ang laboratory. Sige, kumpay natin, sabi niya. Tapos po ay lahat pinadaan sa suwero. Binigay na po talaga lahat ang best na gamot para makarecover siya. Pero noong ika-4 na araw, sabi niya, iuwiin niyo na. Ibigay niyo na lahat ang gusto. Sabi niya. Bibigyan ko siya ng gamot sa pag-uwi. Pero pag naubos ito, ang bilinan ninyo, ano na lang, palima-lima. Baka hindi maubos. Noong pa man ako umaasa na baka sakaling gumaling. Pero yung 2 kong kapatid na siyang nakakaalam ng kasaysayan niya sa kalusugan, sinabi sa akin may sign na pwede mong makita. Kasi ako po at saka yung isang kapatid kong tomboy ang nag-aalaga. Ang napakahirap po ay yung makikita mo yung kapatid mo, magkatabi kayo, yayakap sa'yo. Pag sumusumpong yung sakit, sasabihin niya, Litse, ang sakit-sakit. Hirap na ako. Ano ba gagawin natin? Pero salamat po sa Panginoon. Ano po? Dahil kailangan kong maging matatag. Hindi ko kailangan umiyak at iyakan siya. Salamat po sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng karunungan. At saka nagpa-pray po ako kay Pastor, ano ba yan? Ba't ba nakakalimutan ko ang pangalan? Sa na yata yun ang katandaan. Nung magsimba kami ng linggo, sabi ko, pag-pray niyo ako, gusto kong share ng Word of God, yung kapatid ko sa salvation. So, pinag-pray po nila ako, yung asawa ni Sister Mel, at saka si Pastor, ano ba? Hindi ko na po ma-mention. Pinag-pray po nila, Francis, yan. Pinag-pray po ako nilang 2. Talagang nagaano ang puso ko, kasi kung mamatay siya, pananagutan ko yun. Kapatid ko, tapos hindi ko naipakilala si Kristo sa kanya. So talagang ang prayer makapangyarihan. Habang hinahagod ko siya, binabahagi ko yung salita ng Diyos. Tapos sinasabi ko yung mga verse na katunayan, si Kristo ang malaki magagawa sa buhay niya. Sa buhay nito maging sa kabilang buhay. At nakita ko naman pong tumanggap siya talaga ng totoo. Dahil nung nakaraang pong Miyerkules ng prayer meeting bago po mag-Holy Week, nagtaka ako kasi hinahabol ko talagang, kasi sabi niya, Tiche, bago ka matutulog ha, pupuntahan mo ako, magpe-pray tayo. Hinahawakan niya ang kamay ko, magkahawak kamay kami. Nagpe-pray kami 2. Nung gabi na yun, talagang sinabi niya ako magpe-pray. Ipagpe-pray ko kayo. At nakatutuwa po ang kanyang panalangin sa amin. Hindi lang sa akin, sa buong kami magkakapatid. Nasabi niya, Panginoong Hesus, pagpalain niyo po ang mga kapatid ko na nag-aalaga sa akin, ang kanilang mga trabaho. Sabi niya, i-bless niyo po. Bigyan po sila ng kalakasan, kalusugan. Panginoon, kayo na po bahala sa mga kapatid ko. Yan po ang sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking hiling. Amen. So, proof na po, di po ba? Kasi si Kristo po ang inano niya. Tsaka yung pagka sinasabi ko po, pag sumasakit yung kanyang, masakit yung nararamdaman niya, kay Kristo ka tumawag. Siya lang ang malaking magagawa. Sabihin mo, Panginoong Hesus, hirap na po ako. Dumain ka sa Kanya. Lahat yan hindi nalilingid sa Kanya. At siya naman po'y sumusunod. Nakikita ko pong tumutulo ang luha niya. Pero hindi po ako pwedeng umiyak. Kailangan kong pakinggang mabuti kung ano yung sinasabi niya para mapruweba ko na kung ano man mangyari sa Kanya. Yung buhay na walang gan at kaligtasan ay makakamta niya. Kaya napakalaki po ng bagay na talaga nagpe-pray. Ang ano po pala nila 10 days.
Pero umabot po ng ilan? 11 days ba? Bisaya na po kaming nakita. Pero hindi po ako nag-ano doon. Kaya lang nung namatay na, yun na pala yun. Tapos salamat din po sa Panginoon kasi ang mga kapatid ko, nagkaroon kami ng unity. At yung mga pangalawa kong kapatid, kasi kami po sa unang pamilya, 13 po kami, 7 babae, 6 na lalaki. Bunso po yung namatay. Sa ikalawa naman pong asawa, nung mamatay ang nanay ko, siyam po naman yung naging anak niya. Hindi ko na po mga kilala kasi mga bata pa sila na magkahiwa-hiwalay kami. So, nung gabi na yon, ang huling lamay, nung namatay, hindi pa man huling lamay, nagsidating po yung mga pamangkin na malalaki na, matagal namin hindi nakita, mga kapatid na makita nila sa Facebook, talagang gumawa po sila ng paraan kahit mahirap ang kanilang buhay. Umuwi po sila para magkasama-sama kami. Masaya. Yun lang po ang kagandahan, kahit na kami may patay, yung galak po sa puso. Tsaka sabi ko nga sa mga kapatid ko ay, tanggapin. Anuhin yung tsaka po yun ang pinakamaganda pong nangyari, no, sabi ko sa mga kapatid ko nung manggaling po ako dito noong linggo. Mga kapatid ko sa Baliwag, darating. May service tayo mamaya. Ang sabi ko, primero, alas 6. Nang dumating po si Rita, sabi niya, alas 7. Okay lang, go. Sabi niya, sige. Kaya napapasalamat po ako na nakasama ko yung mga kapatid kong babae. Yung isa kasing lalaki, kasi kanya-kanya po kami bisita na ini-entertain. Pero ang kagandahan po, hindi po sila tumanggi. At nakapakinig po sila ng salita ng Diyos. Kaya salamat sa inyo mga kapatid. Napakalaking bagay po ng panalangin nyo at suporta nyo para sa akin. Dahil hindi ko po talaga ito kaya. Kayo po yung naging kalakasan ko nung mga panahon na yun. At salamat po kahapon ay nalibing na. Maging sa paglakad namin ng papel dahil nag-holiday. Gusto ilibing Miyerkules pero yung mga kapatid ko sabi nila, wag, surrender na, hindi na kaya. Mula pa na nagkasakit. Paisiin na natin, wala namang inaantay. Kaya sa Diyos ang papuri po at pasasalamat. Thank you very much po sa inyong lahat. Naranasan kang tunay, sigaw ng puso at damdamin. Ikaw ay purihin dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa Wala na po. Hello? Wala na po? Wala na pong gustong magpasalamat? Ayan. Kung wala na po, ipag-pray po natin ang ating Thanksgiving. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at tayo po ay manalangin. Let's pray po. Aming Diyos amang nasa langit, maraming salamat po sa biyaya na patuloy niyong pinagkakaloob sa bawat isa. Kahit na po hindi namin deserve, Panginoon, inyo pong pinagkakaloob. At salamat po sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon na tunay nga po, alam po namin na may pagpapasalamat, Panginoon, sa mga nangyari sa kanilang araw, Panginoon. At dalangin po namin na itong pagpapasalamat na ito ay masabi po namin sa inyo, Panginoon. Salamat po dahil pinaparamdam niyo po sa bawat isa na kayo po ay mabuti, Panginoon. Kaya yung papuri at pasalamat po namin na inaalay po namin sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Makakaupo na po ang bawat isa at ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga isip, ang ating mga tenga sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ni Brother Ronel Abilitado. Amen? Amen. Tayo po ay nagpapatuloy ngayon sa tema natin sa buwang ito. Ano nga po ulit ang tema natin? Yes, deliverance. Naalala ko sabi ni Pastor Aya noong nakaraan ay kung bakit deliverance dahil mayroong mayroong alipin, mayroong nakagapos. Sino po dito ang alipin? alipin ng So, tayo po ba ay malaya na? Konti lang yung malaya. Ano po? So, yun po yung ating layon, deliverance. Ano po yung paglaya? Ano po, paglaya? So, ang paglaya, basically, pag sinabi natin paglaya, ito ay paglaya natin sa pagkaka-alipin natin. Alam niyo po, sabi ni Apostol Pablo, siya mismo sa sarili niya ay sinasabi niya, siya ay alipin. Ngunit hindi alipin ng kasalanan, kung hindi alipin ni Kristo. Ang sarap na tayo ay ipinagmamalaki natin na tayo ay alipin ni Kristo at tunay na malaya na tayo sa kasalanan. Lahat ng naniniwala na siya'y malaya na sa kasalanan ay magtaas ng kamay at magsabi ng Amen. Gusto tapos ng ating mensahe. Malaya na pala ang Good lahat. morning po, BAC family. Sige Tayo po tumayo. Tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral. Amen. Marahil na itatanong Kumusta natin. naman po ang isang linggo sa sarili natin? O marahil tanong din Mabuti natin naman ito. po ba? Ano po? Sa ibang tao. Dapat po, sagot natin Kadalasan, mabuti kaysa dati. Tayo, nakatingin tayo sa ibang Isa tao. pa, kumusta ba ang ating buong At linggo? itatanong natin sa sarili natin, Amen. bakit may mga Ngayon po ay Kristiyano Intercessor Sunday natin. So, ginugunita natin hindi yung... pa totaling malaya. So, may mga nagsasabing mga Kristiyano intercessor, sila, yung pero ministry ng hindi intercessor. talaga makalaya. At, Makalaya sa At ngayon, bisyo, bigyan natin ng Bisyo ng pasasalamat alak, yung mga sugal, tao na ginagamit ni sigarilyo. Lord para sa Bakit may intercessor sinasabi ministry. na sila ay At, Kristiyano pero ubod ng Sa pagpapatuloy natin ngayong umaga, basahin As ng po natin pride mula na hindi sa kayang Psalm magpakumbaba. chapter 1. Kung may Biblia Bakit po may kayo, mga buksan po natin yung Biblia natin. Kung wala po, patuloy na namumuhay tignan sa na lang inggit, po natin yung TV pagkainggit. screen. Tapos At sabay-sabay kung po natin titinin mo kanyang basahin. mukha ay kulang Sabay-sabay na po lang tayo. ay 1, 2, 3, read. bakit mayroong Blessed is the nananatili man pa rin doon sa who walks tinatawag not nating in the galit? counsel of ungodly, At ang iba, matindi. nor stands in the path of Merong sinners, nor Katakawan. sits in the seat of the Marami pa din ang makalaman, scornful. makabundo. But his delight At is ang in the law ninanais of ay the yung mga Lord. bagay sa mundong And in his ito. law, At he hindi meditates makalaya day sa and bagay na night. iyan. He Sakim, shall be like a tree planted by the rivers hindi of water makapagpatawad that brings forth at its hindi fruit in kayang its season, humingi ng tawad. whose leaf Ito ang also nakalulungkot mga kapatid, ang katotohanan na maging sa loob ng iglesia ay nangyayari ang mga bagay na ito. At isang katotohanan, kapag alipin tayo ng ganitong uri na kasalanan, napakahirap na tayo ay lumago sa ating pananampalataya. At tayo ay napakahirap na magamit ng Panginoon para sa kaluwalhatian niya. Ang sarap ng awitin natin kanina. 'Di ba? Ako'y nilikha. Kung ang ating kaisipan ay gayon na lamang, nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Ang sarap nun. Na sa tuwing lahat ng ating ginagawa, yung direksyon ng ating buhay, sa araw-araw, ito'y para sa Kanyang kaluwalhatian. Ang sarap ng maging malaya na ang direksyon natin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang katotohanan pa rin, nananatili na mayroong alipin ng kasalanan.
Ang ating talatang pagbubulay-bulayan sa gabing ito ay matatagpuan natin sa John, Juan, Kabanata 8. Meron po kayong Bible? Apo. Pakibuksan nga po ang ating mga Bible. Kahit po yung nasa cellphone. Sabihin niyo, niloloko ko lang kayo. Ito yung binabasa sa John chapter 8. Pakibuksan po natin. Bibasahin ko po mula sa verse 30. Maraming nakarinig dito ang naniwala sa kanya. 31. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi. Okay. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Tayo po muna ay manalangin. Takilang Diyos, nais ka naming kilalanin at dakilain sa oras na ito. Samahan mo kami at mangyari, Panginoon, ang inyo pong kalooban. Mabuksan ang aming puso at kaisipan. Tanggapin namin ang katotohanan mula sa iyong mga salita. Ito'y makapangyarihan na kumikilos sa aming pong buhay. Makita namin, Lord, yung kakulangan na mayroon kami. Makita namin, Panginoon, yung kasalanan na maaring nananatili sa amin. At tulungan mo kami, O Panginoon, na lumaya sa bagay na ito. Nais ko po, Lord, ipagkatiwala sa iyo at sa iyo namin binabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa John chapter 8, naroon ang Panginoong Jesus ay nasa templo at siya'y nagtuturo sa mga tao, sa mga Hudyong naroon. Ano po? At ang pinakatema ng kanyang pagtuturo ay tungkol sa kanya kung sino siya. Ipinakikilala niya rito kung sino siya. Ipinakilala rin niya ang kanyang ama sa mga umpisa ng mga talata sa chapter 8. Sinabi niya siya ay ilaw ng sanlibutan na ito. At ang kanyang ama ay kanya ding binabanggit dito. Ama niya na nasa langit, na kung saan siya ay tunay at kusang loob at matamang sumusunod sa kanyang ama. At sa kanyang pagtuturo, kausap niya ang mga Hudyo. At sa verse 30 na binasa ko nga kanina, ang mga nakarinig sa kanya ay naniwala. Naniwala sa kanya. Bagaman may mga naniniwala, mayroon din namang hindi. At mayroong mga naniniwala lamang na hindi naman talaga sumusunod. At mayroon din namang mga sumampalatayang tunay at sumusunod sa kanyang aral. Dito makikita natin yung dalawang uri ng tao na sumusunod kay Kristo. Marami kung saan nandun si Kristo, saan siya nangangaral, maraming tao na sumusunod sa kanya. Humahanga at nakikita yung kanyang mga ginagawang makapangyarihan. Pero bagaman sila yung mga sumusunod, maiuri natin yung mga taong naroroon. May mga sumusunod lamang at naniniwala. Binanggit mismo dito, they believe. Naniwala sila, they were believer. Naniwala sa sinabi ni Jesus. Ngunit, hindi kinakitaan na sila ay sumunod. At makikita natin yung mga taong ito along the way, kapag hindi na mahirap, kapag hindi na maganda ang sitwasyon, umaalis. Kapag wala na pagkain, wala na. Kapag nakarinig na sila ng mga rebuke mula sa Panginoong Jesus, aalis na sila. Dumidistansya na. Ayaw nilang pakinggan ang katotohanan.
Ngunit meron naman talaga na mga uri ng tao na naroroon na pusong sumusunod sa kanyang mga turo. Hindi nagrereklamo, hindi nagre-retaliate, hindi lumalaban. Tinatanggap ang katotohanan. Sa verse 31 and 32, inilarawan ni Jesus kung paano dapat mamuhay ang isang sumasampalataya at tunay na tagasunod niya. Ang sabi ng Panginoong Jesus, kung tinutupad ninyo ang aking mga aral, tunay nga kayong mga alagad ko. Salamat sa pagbukas ng inyong mga Biblia. Ayan. Nakakasunod po ba? Amen. Mukhang mas maganda yung ganyan. Binubuksan po natin yung ating Bible. Tunay na mga alagad ko, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Mga kapatid, kung ating sasaliksikin, evaluate yung sarili natin. Tayo ba ay tunay ngang malaya? Tayo ba'y tunay ngang malaya? Ang sabi ng Panginoong Hesus, binanggit niya rito, kung ano ang daan tungo sa paglaya. Sabi niya, kung tinutupad natin ang mga aral niya, makikilala natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Sa paanong ang katotohanan ang magpapalaya sa atin? Paano tayo lumalaya sa gapos ng kasalanan? Una, gaya ng binabanggit ng Panginoong Hesus, kung tayo'y tunay na kanyang alagad, ating tatanggapin yung kanyang aral, ito'y ating susundin at tutuparin. Amen? Kung tayo'y tunay na alagad ni Kristo, ang mga nakasulat sa salitang ito sa Biblia ay ating susundin at tutuparin. Bakit? Dahil sa Biblia, sa kanyang mga salita, ang siyang daan ng paglaya. Kaya unang dapat na ginagawa ng isang tao, pagkatapos na mapakinggan ang salita o sa kanyang pagbabasa, kanya itong binubulay-bulay. Sa kanya pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, nalalaman niya ang katotohanan. Napakahirap na mahanap ang katotohanan maliban sa Biblia. Hindi ko alam kung tapos na talaga ang gyera. Kasi na-declare na ni Trump at pumayag na siya dun sa ceasefire. Tama? Updated po ba kayo? Oo. Sinusubaybayan ko yun eh. Pero sabi nila, deception daw. Misleading daw. Alin ba ang totoo? Sabi, ang intention ng US para kuhanin yung uranium. Well, napakahirap. Ang pinupunto ko lamang dito, napakaraming deception sa mundong ito. Hindi lahat ng naririnig natin at nababasa natin, social media, ay totoo. At ang isa pang malungkot na bagay dito, ang mga nababasa natin na yan, minsan ay pinaniniwalaan natin. Ano ba talaga ang totoo? Maraming mga contradictions. Pero tayo, nalalaman ba natin kung ano ang totoo? Hindi natin malalaman ang totoo kung hindi natin binubulay-bulay ang salita ng Diyos. So una, yung pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Isang napakagandang prinsipyo kapag tayo nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Gaya ng sinabi ni Jesus, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Na kapag binasa natin ng Biblia, mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, isa lamang ang tema niyan. Mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, si Jesucristo lamang. Kaya kung ang binabasa natin sa Old Testament, parang naliligaw tayo, hanapin natin nasaan si Kristo. At pagdating
pagdating sa New Testament, makikita natin na yung revelation ng mga prophecies, yung tinatawag na foreshadowing, ipinakikita yung katuparan nung mga hula na yon, ito'y nagkaroon ng katuparan sa New Testament. At kapag na-miss natin si Jesus Christ sa ating pagbubulay-bulay, naliligaw tayo. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ano ba sinasabi ng ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 16? Ang Bible ay nangungusap sa atin at nagko-convict, hindi ba? Through the Holy Spirit, ito ay nagpapaalala sa atin. Nagtuturo sa atin ng katotohanan. Nagtatama ng maling katuruan. Nagtutuwid sa ating mga maling gawain at nagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang Biblia ay kumpleto. Hindi na natin kailangan na mag-formulate pa ng mga strategies kung paano maging matagumpay na Kristiyano. Sapat na ang Biblia. At totoo ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Dahil saliksikin man natin ang Bibliang iyan, ituturo at ituturo tayo sa katotohanan. At ang katotohanan na yan, walang iba kung hindi si Hesus Kristo. At si Hesus Kristo din mismo ang siyang magpapalaya sa atin. Mga kapatid, ang paglaya natin sa kasalanan, ito ay kasabay ng ating kaligtasan. Naalala niyo po ba nung tayo ay nagsuko ng ating buhay, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay sumampalataya dun sa ating narinig na tungkol kay Kristo, sino ba siya, ano ang kanyang ginawa dun sa krus ng Kalbaryo, ito'y ating pinaniwalaan at sinampalatayanan. From there, nakita natin ang pagkilos ng Panginoon na tunay na makapangyarihan, na siyang unti-unting nagbago ng ating buhay. Sa prosesong iyon, makikita natin yung ating pagsuko ng buhay natin kay Kristo, yung ating pakikipag-isa sa Kanya, yung tinatawag na paglapit at pagtanggap at pagsampalataya sa Kanya, naranasan na natin ang tunay na paglaya. Paglaya saan? Paglaya sa penalty ng kasalanan. Sapagkat binayaran ni Kristo sa kanyang kamatayan ang kaparusahan, ang kasalanan na nasa atin. Binayaran na niya. Ito yung pagpaparusang ginawa sa kanya. Yun yung katumbas ng ating paglaya na hindi na natin kailangan pang maparusahan. At tayo na inako niya doon sa krus ng Kalbaryo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Nagkaroon na tayo ng isang ugnayan, isang relasyon na noon ay nasira, meron ng isang mapayapang relasyon sa ating Diyos Ama. Yun ay isang tunay na paglaya sapagkat wala na ang kamandag ng kamatayan sa atin. And anytime, kapag tayo'y namatay, siguradong sa langit ang punta natin. Amen? Pero ang katotohanan, mga kapatid, ang kasalanan ay patuloy pa rin na nananatili sa atin. Malaya na ba tayo sa kasalanan? Meron pa ring presence of sin. Pero binayaran na nga ni Kristo ang lahat ng iyon. Kaya patuloy na tayo pa rin ay nagkakasala. Pero iba kapag sinabi natin na tayo ay bihag at gapos ng kasalanan. Dahil ang isang bihag, alipin ng kasalanan, hindi niya kayang magawa ang para sa Panginoon. Hindi niya kayang makawala at hindi niya kayang magawa ang paglaya. Nagkakasala pa rin ba tayo, mga kapatid? At magkakasala pa rin tayo. Pero ang kaibahan, sa tuwing tayo nagkakasala, nagkakaroon tayo ng conviction.
Nagkakaroon tayo ng remorse. Nagkakaroon tayo ng paglapit sa Kanya at ina-admit natin, Lord, nagkasala ako, alam ko, nasaktan kita. At ang pakiramdam ay hindi maganda. Lumalapit tayo dahil nasaktan natin ang ating Ama. Iba ang bihag at iba ang bondage ng kasalanan. Na kung tayo ay alipin ng bisyo, mula noon hanggang ngayon, gayon pa rin ang ginagawa natin. Kung mayroon tayong galit sa ating puso, hindi makawala ang bagay na iyan. Bihag ka ng galit ng kasalanan. Kung ang ating kaisipan ay puno ng kalaswaan na hindi na natin maisip ang bagay na nasa Diyos, tinatalo at dinadaig ang katuwiran ng kalaswaan at kasamaan na nasa atin, bihag tayo ng kasalanan. Kailangan nating lumaya at kailangan nating palayain ng Panginoong Hesus. Ang nakakalungkot, sa verse 33, sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya sa verse 36, sinabi niya, halika kayo, palalayain ko kayo. Ito ang sagot nila. Sumagot sila kay Jesus at nangatwirang, mula kami sa lahi ni Abraham. At hindi alipin. Sumagot si Jesus, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ipinagmamalaki ng mga Hudyong ito na sila ay lahi ni Abraham. Dahil nakaugnay daw doon yung isang tinatawag na sa pagiging lahi ni Abraham, hindi sila alipin. Well, kung titingnan natin, maging lahi ni Abraham, when it comes to physical reality, sila ay naging alipin din. Alipin sa Ehipto, naging alipin sa Babylonia, maging ang Persia, o ngayon ang Iran, ang Persia, kaaway pa rin ng Israel. Pero hindi yun ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Ang kanyang inaalok ay ang paglaya mula sa alipin ng kasalanan. Marahil nabubulagan din ang maraming mga Kristiyano. Hindi porke tayo ay nakaugnay sa isang iglesia, tayo'y malaya na. Hindi ibig sabihin na tayo'y leader, tumatayo sa harap, nasa isang ministry, leader ng isang ministry, o walang absence sa church, tayo'y malaya na. Hindi garantiya ang bagay na iyan. Dahil ang tunay na paglaya ay paglaya sa kasalanan. Maging si Apostol Pablo ay nagsabi sa Romans chapter 6 verse 16, sabi niya, hindi ba ninyo alam na kapag nagpapasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo ay nagiging alipin nito? Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa katuwiran. Isang masakit na katotohanan, dalawang bagay lang mga kapatid. Kung hindi tayo alipin ni Kristo, marahil alipin tayo ng mundo. Walang nasa gitna. Walang lukewarm. So we make our mind. Isipin natin, hindi tayo pwedeng makipaglaro. Kailangan natin i-claim, ako'y alipin ni Kristo. At kung tayo'y tagasunod ni Kristo, siya nga ang ating sinusunod. Dahil kung hindi siya yung ating sinusunod, alipin tayo ng mundong ito, ng kaaway. Kung bakit hindi makalaya ang marami mga Kristiyano, hindi ko alam kung tunay ngang Kristiyano, o yung mga nagsasabing Kristiyano, ang dahilan hindi nila nalalaman na sila ay gapos ng kasalanan.
Bakit? Ignorance of the truth of the Word of God. If you are to be honest, kailan nyo pinagbulay-bulayan ang salita ng Diyos? If you are to be honest in yourself, saan kayo humahanap ng katotohanan? Sermon every Sunday? Sa palagay ninyo, that is enough para hanapin ang katotohanan? Baka mas marami pa yung nalalaman nating chismis sa iba kaysa sa katotohanan ng Biblia. Hindi ko gusto na manghiya, pero itong katotohanan, mga kapatid. Dapat pinagbubulay-bulay ang salita ng Panginoon. Hinahanap natin ang katotohanan ng salita ng Panginoon. So marami, hindi alam ang totoo. Hindi alam ang katotohanan sapagkat hindi naman talaga nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Yung iba, dinideny nila na sila ay makasalanan at gapos ng kasalanan. Maliit na bagay lang ito, sasabihin. At sinabing, inggit. Ay, ito'y banal na pagkainggit. Walang ganon. Naiinggit ka at sasabi mo, banal? And then sa mahabang panahon, nandyan yung katotohanan na ikaw ay may galit sa iyong kapwa. Na hindi mo magagawang magpatawad. Ang salita ng Panginoon ang magpapalaya sa atin. Ang salita lamang ng Panginoon. Kung dinideny at patuloy nating dinideny ang bagay na iyan, yung pride na yan ay kailangan mawala sa atin. Ayaw nating tanggapin na tayo ay alipin ng kasalanan. Dahil ayaw nating tanggapin ang katotohanan. At ayaw nating isuko ang buhay natin kay Kristo. Bakit? Ang pagsuko ng buhay kay Kristo, mga kapatid, ay hindi masarap. Hindi masarap. Totoo yan. Dahil hindi ka matutulog at matutulog lamang, hihilata na hindi ka gumaganap para sa Panginoon. Hindi masarap dahil kailangan mong labanan ang kasalanan araw-araw. Hindi masarap sapagkat kailangan mong maging pasensyoso sa mga taong maaaring na-encounter natin everyday. Hindi masarap ang maging Kristiyano. Ang hope lang natin, mga kapatid, totoong sakripisyo ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi masarap na magbahagi ng salita ng Panginoon. Ang masarap ay ano? Ang masarap ay humilata. Ang masarap, uminom ng alak na masarap. Ang masarap, sundin ang hilig ng ating katawan. And that is not the Christian way. Ang masarap ay wala dito at marahil nakahiga ka lang doon, natutulog o kaya naman nanonood ng TV. Tama po ba? Hindi masarap. Puno ng sakripisyo. Hindi ko naman sinasabi na hindi maligaya ang isang Kristiyano. Dahil yung joy natin ay nasa Panginoon. Madaling sabihin na tayo ay malaya mula sa kasalanan, pero ang totoo ay hindi. Kayang ikubli ng ministry at ng pag-attend sa church and fellowship ang mga tagong kasalanan. Kaya kapatid, kung alipin pa rin tayo ng bisyo, pride, pagkainggit, galit, katakawan, makalaman, kamunduhan, katamaran, kasakiman, kaya tayong palayain ng Panginoong Hesus. Ang kailangan lang natin gawin ay aminin
na tayo'y makasalanan. Kung every day of our life, tinitingnan natin na kahit wala talaga tayong magagawa apart from the Lord. Kung aaminin natin na tayo'y makasalanan, nagkasala, at hindi natin kayang iligtas ang sarili natin mula sa bondage na ito, isuko natin ang ating buhay. Sapagkat ang Panginoon lamang ang may kakayahan na magpalaya sa atin. Let us pray. Lord, maraming salamat sa katotohanan ng iyong mga salita. Isang katotohanan na bagaman we profess that we are Christians, pero sa madalas na pagkakataon, hindi iyon ang aming ipinamumuhay. Lord, patawarin mo kami. Dahil sa matagal na panahon, nagiging kublihan lamang namin ang iglesia. Sa pangalan, nagiging pantakip lamang namin yung ginagampanan namin. Pero kung titingnan namin laman ng aming mga puso, marahil alipin kami ng kasalanan. Marahil paulit-ulit yung kasalanan na aming ginagawa. Marahil walang pagsuko sa amin. Pero tapos na. Ginawa mo na, Panginoong Jesus, ang pagpapalaya sa amin sa krus ng Kalbaryo. Kaya narito kami. Nais namin, O Panginoon, na isuko, tunay na isuko ang buhay na ito. Ilapit sa iyo, O Panginoon. Palayain mo kami. Kinikilala ka namin, O Diyos, na tunay na makapagpapalaya lamang sa amin. Maghari ka sa aming buhay. Kayo ang siyang masunod sa buhay namin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po, Brother Ronel. At again po, palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay nga po na kaibuti niya sa ating mga buhay. At ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating prayer time. At mababago po ang ating prayer time. Ang gagawin po natin, ipagpe-pray po natin yung mga kasama po natin ngayon. So may pinamigay po akong papel. At sabi ko po, isulat po ang inyong prayer request. At sulat po ang inyong pangalan kung ito po ay gusto niyo po. So, sino po yung wala pa pong papel? Wala pa pong natanggap na papel.